Huwag kang tumingin sa salamin kapag mag-isa ka. Lalo na kung luma ito at hindi mo alam kung kanino ito galing. Dahil minsan, hindi ikaw ang unang gagalaw. Minsan, may maunang umiti. At minsan hindi ikaw ang nasa loob. Lumipat si Mara sa isang lumang bahay sa probinsya, tahimik, mura, at tila walang nakatira sa loob ng maraming taon. Eksakto sa kailangan niya para makalimot. Sa unang gabi, napansin niya agad ang isang lumang salamin sa loob ng kwarto. Mataas ito, may ukit na kahoy sa gilid, at tila mas matanda pa kaysa sa mismong bahay. Pwede pa to, bulong niya habang pinupunasan ang alikabok. Pero habang tinitingnan niya ang sarili may kakaiba. Parang hindi eksaktong sabay ang galaw. Napaatras siya. Pagod lang to, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, mas naging malinaw. Habang nagsusuklay siya, napansin niyang ang refleksyon niya ay nakatingin lang. Hindi nagsusuklay. Hindi gumagalaw. At dahan-dahan umiti ito. At napasigaw ng malakas si Mara sa takot dahil sa nakita. Simula noon, iniwasan niya na ang salamin. Tinakpan niya ito ng tela. Hindi na siya tumitingin. Pero gabi-gabi may naririnig siya. Mahinang kaluskos. Parang may kumikilos sa loob ng kwarto. At minsan mahina pero malinaw. Tingnan mo ako, Lee. Napapikit siya. Hindi siya lilingon. Hindi siya titingin. Hanggang isang gabi, hindi niya nakinaya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang telang nakatakip sa salamin. At doon niya nakita isang babae sa loob. Payat, maputla, at may mga matang punong-puno ng takot. Umalis ka sa bahay ko, nanginginig na sabi ni Mara. Pero ang babae sa salamin ay napaatras. Parang takot na takot. Please, bulong ng babae. Ikaw ang umalis dito. Napatigil si Mara. Anong sinasabi mo? Ako ang nakatira dito. Umiling ang babae sa salamin, luhang-luha. Hindi. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Biglang napaisip si Mara, may mga ala-ala na pumasok sa isip niya. Magulo. Hindi klaro. Biglang napahawak sa ulo nito. At umikot ang paningin. At biglang nagdilim ang paligid. At sa isang iglap, ang mga alaala ay bumuhos sa isip ni Mara. Sigaw. Basag na salamin. Dugo sa sahig. At ang sarili niyang katawan nakahandusay sa harap ng salamin. Unti-unting bumalik ang liwanag. At ngayon, malinaw na. Ang babaeng nakikita niya na nasa salamin. Siya ang buhay. At si Mara ay ang totoong nasa kabilang dimensyon. Napaatras si Mara, nanginginig. Hindi totoo yan. Ako ang totoo. Pero habang sinasabi niya iyon, napansin niya. Hindi na siya makita ng babae sa salamin. Unti-unti na siyang naglalaho. At bago tuluyang mawala, isang bulong ang naiwan sa hangin. Hindi lahat ng takot mo galing sa multo. Minsan sa sarili mo mismo. Akala ni Mara, doon na matatapos ang lahat. Sa pagkatuklas na siya ang multo. Pero hindi pala ganoon kadali ang mawala ng sarili. Dahil kahit alam mo na ang totoo, hindi ibig sabihin kaya mo na itong tanggapin. Nanatili si Mara sa loob ng bahay. Hindi siya tuluyang nawala. Parang may humihila sa kanya pabalik, sa salamin, sa kwarto, sa mismong lugar kung saan siya namatay. Araw-araw, pinapanood niya ang babaeng nasa salamin. Ang babaeng akala niya noon ay multo. Ngayon, malinaw na. Ito ang tunay na nakatira. Ito ang tunay na buhay. Araw-araw nakaharap si Mara sa salamin. Nakikipag-usap ito sa babae. Ngunit hindi siya naririnig.
Hindi siya nakikita. Pero minsan napapalingon ang babae sa salamin. Parang may nararamdaman. Parang may kulang. Isang gabi, nakita niya itong umiiyak. Nakaupo sa sahig, hawak ang ulo, nanginginig. Ayaw ko na, bulong nito. Pakiramdam ko may kasama ako pero hindi ko siya mahanap Napaupo si Mara sa tabi niya. Kahit alam niyang hindi siya mararamdaman. Kaya mo yan, bulong niya. Nandito lang ako, Lee. Pero walang sagot. Walang lingon. Walang kahit ano. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit. Ang maging malapit pero hindi kailanman makikita. Halos araw-araw, gabi-gabi naaalala ni Mara ang dahilan ng pagkamatay niya. Isang hapon, dinukot siya ng 2 lalaki habang naghahanap ng bahay na maupahan. Dinala sa isang lumang bahay na hindi pamilyar sa kanya. Pinapaupahan ang bahay, ngunit palaging umaalis ang umuupa dahil mukhang nakakatakot at lumang-luma na. Nang gabing iyon ay plano sana gahasain ng 2 lalaki si Mara. Pero nanlaban si Mara. Sumigaw ito ng napakalakas at nang hihingi ng tulong. Galit at takot ang bumalot sa mga umaatras na lalaki. Dahil sa kanyang sigaw pinukpok siya sa ulo gamit ang lumang salamin ng bahay na iyon. Tahimik na bumagsak ang katawan niya sa malamig na sahig. Iniwan lang siya doon, nakatabi sa salamin na ngayon ay nagtatago ng kanyang espiritu. At mula sa gabing iyon si Mara ay nanatili sa loob ng salamin. Hindi na ang mundo ang tahanan niya, kundi ang refleksyon. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumabalik ang sigla ng babaeng nakatira sa bahay. Nagsimula itong maglinis. Nagbukas ng bintana. Nagpasok ng liwanag sa bahay. At isang araw, tinanggal nito ang lumang salamin. Hindi ko na to kailangan, sabi nito. Parang may bumagsak sa puso ni Mara. Wag, mahina niyang sabi. Pero huli na. Dahan-dahang binuhat ang salamin palabas ng kwarto. Habang palayo ito ng palayo, nararamdaman ni Mara na may nawawala rin sa kanya. Parang may punit na unti-unting lumalaki. Sandali, wag mo akong iwan. Tumakbo siya, sinubukan niyang abutin. Pero hindi na niya maabot. Hindi na niya mahawakan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mag-isa na talaga siya. Walang salamin. Walang makakakita. Walang kahit anong koneksyon sa mundo ng buhay. Bago tuluyang mawala ang lahat, nasilayan niya ang babae sa huling pagkakataon. Nakaharap sa liwanag. Malaya. Buhay. Habang siya, naiwan sa dilim. At sa gitna ng katahimikan, isang huling bulong ang kumawala. Kung ikaw ang naiwan at walang nakakaalala sa'yo, may puwang ka pa ba sa mundo o isa ka na lang alaala na unti-unting nawawala? Kaya kung makita mo ang lumang salamin, iwasan mo ang tingin. Huwag mong titingnan, baka doon ka na maiwan at hindi ka na muling makalabas.